Hello, what's up mga katubo? Dito sa aking kinatayuan ngayon mga katubo ay mayroon po tayong i-repair na ito, nagpatay-sindi po yung motor pump na yan. So unang-una, ang pagpatay-sindi sa ating motor pump mga katubo is i-check muna natin kung alin talaga. Yan o, kung narinig nyo, tuloy-tuloy ang ganyang operasyon yan. Mamaya aandar lang ng saglit tapos patay na naman kaagad. So yan po yung i-check natin kung ano ang dahilan. So unang gawin natin mga katubo ay buksan po natin yung drain leak valve dito sa ating pressure tank na yan. Yan. Sample lang po yan ha, kung mayroon bang tubig na lumabas. Dahil umandar siya, pagbuksan po natin ito, ang unang dahilan kung bakit pagbuksan natin ang drain gate valve at mag-umaandar din kaagad ang ating motor pump ay puno ng tubig itong ating pressure tank. Once na bubuksan po natin ito at aandar kaagad ang ating motor pump, yan po yung sinyalis kapag puno ng tubig. So ang unang hakbang na gawin natin dito sa pag-ayos ay i-probe ko muna sa inyo mga katubo kung bakit nasabi ko na puno ng tubig. Una, i-shutdown muna natin itong circuit breaker ng ating motor pump. Okay, shutdown na natin po yan. So buksan natin ulit dito. Ay malakas yan mga katubo. Ganyan talaga sa una, malakas. Pero pag magtagal yan o, nakita nyo, as in, mahina na talaga. Pero punong-puno ng tubig itong ating pressure tank. Okay? Kapag i-close ko po itong gate valve na ito, mawawala doon. Tingnan nyo ha. Di ba? Yan po ang pangalawang sinyalis na puno talaga ng tubig. Yun po yung tinatawag natin na water lag ang ating pressure tank. So para maintindihan yung mga katubo kung bakit nasabi ko na nag-water lag, ang pressure tank na ito ay kailangan mayroong hangin at tubig. So ang nangyari ngayon is puro tubig ang laman nito. Kaya ang gawin natin para mabalance natin ang laman nito is magkaroon na siya ng hangin or meron ng hangin, i-drain po natin. So ano ang gagawin natin na nakabukas na ito mga katubo pero walang tubig na lumabas? Ito ang next na gawin natin. Yan po ang ating tatanggalin. Tingnan nyo mamaya mga katubo, kapag matanggal ko po ito, lalabas na po yung tubig doon sa ating drain gate valve. Nakabukas na po talaga ito mga katubo. Baka sa akala nyo hindi po nakabukas yan, nakabukas na talaga yan. So i-probe ko ulit sa inyo na nakabukas na yan. Wala akong ginalaw dyan. I-on ko ulit itong mga katubo. Di ba? Mayroong tubig. Mas lalo na pag i-on ko din dito sa kanyang circuit breaker, lalakas po yan. Yan. Kaya sabi ko nakabukas talaga yan. Hindi lang lahat madidrain dahil nag-water lag nga itong ating pressure tank. Okay, close muna natin to para umpisa na po natin yung pinaka main talaga na solusyon na itong. Ingat po pala kayo dito mga katubo, once na tatanggalin nyo ito ay kailangan nakabukas lahat dito dahil malakas ang pressure nito. So ngayon bubuksan natin to para lalabas ang lahat ng tubig dito sa ating pressure tank. Okay, ito ating bubuksan ha. Niluwagan ko na ito pero kailangan kong dandahanin dahil ang lakas talaga ng pressure nito mga katubo. Dandahanan nyo at idiin din nyo para napansin nyo mga katubo, di ba walang tubig yan kanina. Pag tatanggalin natin ito, yan, lumakas na ang tubig. Kaya ito sa mga video ko or diagram ko sa YouTube ay kailangan talaga tayong maglagay ng air breather ito or brass ball valve na 1/4. Ito yung nasa screen yung nasa screen na yan, makita nyo, yan po ang ilagay nyo dito para hindi nyo na kailangan babaklasin ito once na mangyari sa inyo ang ganitong sitwasyon na nag water lag. Yun ang lakas na medyo matagal-tagal itong mga katubo. Para mapabilis po natin ang pag-draining process natin ay bubuksan din natin itong ating isang gate valve. Ito na po yung gate valve para doon sa loob nitong building, doon sa mga CR na ito. Ito yung main gate valve. Buksan po natin ito para lalabas talaga.
bakit ba nangyari sa ating pressure tank ang ganyang situation? Number one mga katubong dahilan is mayroong kunting butas ang ating pressure tank, kaya naging tubig na lahat ang laman nito at ang yung pressure or yung hangin ay lumabas na lahat. Ito ang isang scientific na ma-analyze muna maraming tubig itong ating pressure tank. Takpan natin itong tinanggalan natin ng pressure gauge. Tingnan nyo mga katubo. Hihina yung tubig na yan. Yan. Diba? Humina. Kapag alisan ko naman ang kamay, to make it short dito sa ating video mga katubo, ay naibalik ko na po ang pressure gauge na ito dahil naubos na po ang tubig dito sa ating pressure tank na ito. Dito rin sa ating gate valve na ito. So naka-open po ito. Bago tayo magpa-andar uli sa ating motor pump para i-testing natin kung okay na ba po talaga ang function niya, una, i-close din muna natin ito mga katubo. Ito, close muna natin yan. Yan. Okay. And then, itong drain gate valve na ito. Tapos, i-open na din natin ito. Okay. Yan. At and the last, ito i-on na po natin itong ating circuit breaker para mag-operate ang ating motor pump. I-observe na natin mga katubo kung aangat ba itong pressure gauge. Automatic cut off ba siya pagdating dito sa 30 PSI. Antay muna tayo. Ayan. Unting-unting pumalo pataas yung ating pressure pointer. Nasa 16 PSI. Yan, alam ko magka-cut off yan sa pagdating sa 30 PSI or sa 40 PSI. Naramdaman nyo na narinig nyo yung motor pump, nag-iba na po yung tunog dahil naiipit na po yung pressure niya, kaya ganyan na po ang tunog sa ating motor pump. 30 PSI, 31, 33, 34, 35. Nag-automatic off ang ating motor pump. So, nag-automatic na po mga katubo. Bubuksan na po natin uli ito para may tubig na doon sa mga CR sa ibaba. Lakas ng pressure niya. Ganun lang mga katubo, ganun lang po ang steps na gawin nyo kapag mayroon po kayong ganitong connection, mayroon kayong pressure tank at motor pump at nagpatay sindi. Okay? Sana mayroon po kayong matutunan sa aking video na ito. Maraming salamat sa inyong panood. Kita-kits tayo sa next ko na upload video. Paalam pa samantala.